Hello, what's up mga repa? Ryukon nga pala. At dito sa vlog natin na to ay samahan nyo kami ng GF ko na pumunta sa Maynila para i-check yung bahay na titirhan namin doon. Very excited ako sa video natin na to kaya sana kayo din mga friend. Pero bago ang lahat ay samahan nyo muna ako i-unbox ito mga pabango na binili ko sa GF ko. Nag-request kasi sa akin na gusto daw niya ng pabango na fresh at flowery daw. Yung hindi daw masakit sa ilong. Kaya gano'n ang gusto niya kasi sa office nagtatrabaho tong GF ko na to. Kaya ito yung napili kong bilhin, yung Versace red jeans. Hindi ko alam kung magugustuhan niya to. Kaya ang ginawa ko ay bumili pa ako ng isa pa para kung sakaling hindi niya magustuhan eh meron pang isa pa na pang reserba. At ito yung pabango na yun, yung Island Dreams by Kadlaj. At syempre ako din kailangan ko ng pabango na gagamitin sa kabila. Kaya mukhang mababawasan tong koleksyon ng pabango ko na to. Para sa mga hindi nakakaalam, ako'y mahilig sa pabango at ito yung aking munti at humble na collection. Ayoko magulo tong pagkakasalansa ng pabango ko kaya ito na lang reserba ng Prada L'Homme ang dadalhin ko sa kabila. Ito kasi ang pinakang pang all-arounder ko na pabango kaya meron akong gantong kalaking bote na pang reserba. Dito sa unang luwas namin na to ay yung kaya lang namin bitbitin ang dadalhin namin sa Manila. Kaya tara na mga repa, pumunta dun. Okay, onting story time muna kasi baka napapaisip kayo, bakit napag-desisyon na namin ng GF ko na tumira sa Maynila? Eto kasing GF ko ay gusto daw niya maka-experience tumira at magtrabaho sa ibang lugar. Kasi sa buong buhay niya ay nandito siya nakatira sa Mindoro. At ako naman tong BF niya, syempre sabay lang sa trip niya. Kasi gusto ko din ma-experience ko ano pakiramdam ng living independently. Pero napag-usapan namin na hindi ko pa kaya mag for good sa Manila. Kaya ang gagawin ko na lang ay sa isang buwan ay doon ako sa Manila nakatira. Tapos sa sunod naman na buwan ay babalik ako dito sa Mindoro. Medyo nakakapagod to padali ko na to pero masaya kasi nakaka-experience ako ng bago. Na balang araw ay makikwento ko sa inyo sa ating animasyon. At naisip ko na maganda ding i-vlog yung mga may experience ko dito. Kaya naisip ko na gumawa na itong vlogging channel. Dito nga sa unang luwas namin na to ay hindi ko na maalala kung kailan kasi ang tagal na neto. Natatawa nga ako pag nakikita ko yung itsura ko dito kasi ang ikli pa ng buhok ko. At sa tuwing nandito na ako sa Batangas at masakay na ako dito sa bus papuntang Buendia ay madalas akong tinatanong ng konduktor dito kung estudyante ba daw ako. Estudyante? Opo. Lagi wala. Lagi ikaw lang. Ayun, pakak, wala mapakita nung hinanapan ng ID. Tawan-tawa ako dito kasi na-curious ako kung anong mangyayari pag sinabi kong oo. Kasi lagi ko naman kasing sinasabi ay hindi. Nagamitan ako ng nendo na. Oo nga naman, kailangan nga naman ng ID para sa pruweba. Hindi ko yung naisip ng mga panahon na to. At yun na nga, nakarating na kami dito sa apartment. Natitira namin ng GF ko dito sa Maynila. At ang swerte din namin at nakuha namin to. Kasi una, bagong gawa lang tong building na to. Kaya lahat ng gamit dito ay brand new. Katulad ng lababo, aircon, bowl at iba pa. Sabay ang ganda din netong unit na napunta sa amin kasi ang daming bintana. Chinek kasi namin yung katabi namin na unit at napansin namin na kukunti lang yung kanilang bintana. Kaya ang swerte namin na ito yung napapunta sa amin na unit. Tapos yung padalwa na maganda dito ay ang lapit na ito sa lahat. Malapit sa palengke, sa mall, sa laundry, sa paigiban ng tubig at dun sa trabaho ng GF ko. At patatlo, base sa experience ko, ay ang ganda ng community dito, napaka-lively. Bago kami bumalik sa Mindoro ng GF ko, napag-usapan namin na maggala muna kami. At ang napili namin puntahan ay yung Grand Canal. Gusto niya daw dito kasi hindi niya pa daw ito napupuntahan. At 2022 pa ata yung huli kong punta dito. At gusto ko din makita kung ano ng itsura nito ngayon. So naandito na kami sa loob ng Grand Canal. At ganoon pa rin naman, parang wala naman pinagbago. Kala ko pagpasok ko dito meron ng alon o kaya naman isda dito sa may tubig. At ang ganda talaga sa lugar na to. Lalong lalo na tong tubig na to. Naaalala ko tuloy yung Water 7 na lugar dun sa One Piece. Sabi ko nga sa GF ko, sakay kami dito sa may bangka at magmala Jack and Rose kami katulad dun sa Titanic.
Bago ako bumalik sa Mindoro ay naisipan kong bumili ng fixie frame na iuuwi sa bahay. Ako kasi mga repa ay naisipan ko mangolekta ng mga local brand na fixie frame. At isa to sa isa kong gustong kolektahin, ang Ave Maldea Triple Triangle Custom Made. Halos magkasing height lang naman kami na itong tropa ko na pinagbilhan ko, kaya sa tingin ko ay sakto lang sa akin tong frame na to. At ang kinagandahan pa dito ay meron din tong legit na badge ng Ave Maldea. Pumanaw na kasi ang gumagawa nito. Rest in peace po. Sabay si Mang Abe ay hindi na rin yata gumagawa ng custom made frames. Depende na lang siguro kung ka-close ka niya. Kaya itong frame na to para sa akin ay napaka-collection worthy, mga friend. Okay, Ave Maldea down. Manila Animal Jeprox naman ang next. Ngayon mga repa ay samahan nyo ako mag quick unboxing nito mga pinamili kong ukay sa online. Share ko lang sa inyo kung ano-ano mga ito. Unang item natin ay itong Dickies Double Knee Carpenter Pants. Isa talaga sa paborito kong pantalon ay itong mga gantong carpenter pants. Kasi tingnan nyo naman napakaganda ng aesthetic. Dito naman tayo sa sunod natin na parcel at ang laman nito ay sombrero. Wait na yan. Kinabahan ako dun. Nagtataka ako bakit ganito yung sombrero. Baseball cap naman yung binili ko. Pinakaba ako nung nagbalot na ito Tinago dun sa freebie ba naman yung sombrero na binili ko. At ito na yung sombrero mga repa. Vintage na baseball cap. Try nga natin kung kasya ba. Napakaangas. Para akong taga-oblak dito sa sombrero na to Pas, ayoko sa sombrero na to. Di ko trip, masyadong masakip sa ulo ko. Sunod naman ay itong boxy hoodie jacket. Okay, maganda ang tela at fit. Approved. Next parcel naman at ang laman nito ay itong taklong t-shirt. Unang item ay itong Dickies Extra Share na t-shirt. Sunod naman ay itong In and Out na t-shirt. Para ako dito nag-o-online selling Sabay ang huli ay itong Adidas na jersey. At ito namang pangalawa sa huli na parcel, ang laman nito ay itong Wrangler jorts. Kailangan natin ng gantong pamorma pag sobrang init ng panahon. Sabay dito na tayo sa last parcel. At ito ay ang Patagonian shirt. Very good, very nice. Ngayon, pabalik na kami sa apartment namin sa Manila ng GF ko para mamili kami ng mga essential na appliances dito. Nagutom daw si Commander sa biyahe, kaya niyaya ko muna siyang bumili ng pagkain dito bago kami sumakay ng bus. So, ang pinakauna namin bibili na gamit dito sa bahay ay ang kama. Kailangan ito ang mauna para masukat namin kung gaano kalaki ang masasakop nito sa loob ng bahay. Para ma-adjust namin kung gaano kalaki dapat yung mga iba pang appliances na bibilin namin. Kaya napadala ako ng measuring tape. Tawan-tawa pa nga ako sa jeep ko dito kasi ang tawag niya sa akin ay si Purman. Nag-iisip nga kami kung yung may katre ba na kama ang bibili namin o yung sofa bed. Kasi pag may katre yung bibili namin, malalagyan namin ng gamit ilalim nito. Pero pag sofa bed naman, matutupi namin to para magkaroon kami ng extra space. At ang napagdesisyon na namin bilhin ay ang sofa bed. Maganda din ang sukat nito, may extra space pa sa gilid para mapaglagyan namin ng tray. Okay, meron na kaming kama at kinaumagahan bumili na rin kami ng lagayan ng damit. Pero mukhang kailangan pa namin ng isa pa. At bumili na rin nga pala ako nitong lamesa para makapagtrabaho pa din ako kahit na andito ako. At eto munang lapit-tapi na to ang gagamitin ko pansamantala. Sunod naman na essential na gamit sa loob ng bahay ay ang rep. Maganda may ganito para makapag-imbak kami ng mga frozen foods at para makapaglagay din ng mga tira-tirang lutong ulam. Para fresh pa din pagkakainin na namin sa mga susunod na araw. Bumili na rep si Mama.
lakad version ang deliver. Sa sumunod naman na araw ay pumunta kami dito sa isang mall para bumili ng Durabox. Kasi dun sa isang mall na pinagbilan namin ng rep ay wala daw sa kanila nagdi-deliver doon ng Durabox. Kaya dito na lang kami sa isang mall bumili. Kasi nung tinanong namin sila kung meron nagdi-deliver ay meron naman daw. Tapos nung nabayaran ko na, ang sabi ba naman ay ang deliver daw nila ay hanggang dun lang daw sa labas ng mall. Ayun, pakak. Nabugi kami. Napalaban tuloy nang wala sa oras yung mga musklis ko dito. So tara mga repa, panoorin nyo ang Rio nyo magmalakargador gaming. Malayo-layo pa naman yung bahay, kaya naman lakad matatag ako dito. Sabay dito, pahirapan ako sa pag-akyat sa hagdan kasi ansikip mga friend. At sa wakas, nakarating na din sa finish line at nauwi ko na tong malaking Durabox na to. So ito na itsura sa loob ng aming munting house. A very good, a very nice. Ang ganda. Nagutom daw si Commander kaya oras na para magluto ako. Hulaan mo kung anong lulutuin. Ito ay bawang, patatas, dalawang chicken. Si Dora. Dora the Exponent. At dito mga repa, papakitaan ko kayo kung paano magluto ala pawang eksperto na paigang adobong manak. At pagkatapos ng ilang minuto na pagluluto ay eto na ang ating pinaigang adobong manak. Straight ka. Pogi mo, Mang. Oo, thanks. So eto na ang huli at pinakamahalaga na kailangan kong bilhin dito sa aming house ng GF ko. At ito ay ang isang PC na magagamit ko sa pag-animate, pagre-record at pag-e-edit. Kaya need natin na malakas na CPU at GPU mga repa. Kaso nung pumunta kami sa mall para magtingin ng mga PC ay ang bigat sa bulsa nito mga brand new pre-built PC na nakita ko. Kaya para hindi masayang ang pagpunta namin dito ay bumili na lang kami nitong whole body mirror. Kaya pag uwi ko sa bahay ay diretso agad ako sa FB Marketplace para bumili ng second hand na office PC. Noong mga oras nga na to ay todo doon sa loko sa kaitaasa na wag sana umulan kasi pihado sira yung in-order ko na yung pag nagkataon. At sa wakas dumating na. Salamat talaga nakisama yung weather ng mga panahon na to. Kaya nakadating ng ayos sa akin tong bagong workstation PC ko. At eto siya mga repa. Isang Dell Inspiron office PC. Eto napili kong bilhin kasi ang ganda ng CPU neto pang record at pang edit. Kasi ito ay naka Intel Core i7 9th generation. Kahit luma na ay napalag pa din kasi supported pa din to ng Windows 11. Tapos maganda rin to pang edit at pang gaming mga friend. At success ang purchase natin mga repa kasi working at good condition siya. At sa sunod natin na vlog ay samahan nyo ko gawing gaming PC itong office PC na to mga repa.